Kamusta? Sa ating proyekto ngayon, kailangan natin ng lumang electric switch na hindi na gumagana dahil kalawangin na ang loob. Sige, simulan na natin ang pagbaklas ng switch. Hindi ko matanggal ang mga nut, kaya pinuputol ko na lang gamit rotary tool. Inalis natin ang pin kasama ang mga bushing, kailangan natin yan para sa gagawin nating DIY. Ipinagpapatuloy natin ang pagbaklas hanggang sa makuha natin lahat ng bushing na isinasalpak sa pin. Binaklas ko na ang switch at narito lahat ng piyesa para sa DIY. Sunod, kailangan mong mag-drill ang butas sa pin, mga 5 mm mula sa dulo. Kailangan natin ng dalawang ganitong pin. Kumuha tayo ng tabla at gawa ng uka gamit ang spade bit na 20 mm. Paghaluin ang dalawang bahagi ng pandikit at idikit ang mga pin mula sa switch sa tabla. Habang natutuyo ang pandikit, putulin natin ang maliit na bahagi ng bushing. Pinapapakinis natin lahat gamit ang liha para maging pantay ang ilalim ng bushing, tapos bubutasan natin ito ng 4 na butas. Ngayon, isusuot natin ang mga bushing sa mga pin at iikot natin ang mga tornilyo. Ganito ang dapat kalabasan. Sunod, kumuha ng plywood na kasukat ng tabla at butasan ng ilang butas. Ngayon, ilalagay natin ang plywood sa mga pin at ididikit ang mga bushing ng switch dito. Pagkatapos dumikit ang mga bushing, butasan natin ang mga ito at ihigpit ang mga tornilyo. Pagkahigpit ng tornilyo, markahan at putulin ang mga sulok ng plywood.
Ganito ang kinalabasan ng pyesa, isusuot natin ito sa mga pin. Makikita ninyong pantay at magkakatugma ang mga bushing. Sunod, kailangan natin ng 12 volts na motor na paglalagyan ng chuck. Ngayon, ikakabit na ang motor sa plywood. Gagamitin ko ang PVC na tubo para gawing kahan ng motor. Para paliitin ang diameter, lalagyan ko ng bushing sa loob mula sa parehong tubo. Para sa pagpapalamig ng motor, kailangan magbutas ng mga buto. Tulad ng nakikita ninyo, ngayon ang piraso ng tubo ay maigpit ng nasusuot sa motor. Sa takip mula sa parehong tubo, kailangan gumawa ng 2 butas. Isang butas para sa connector, isa pa para sa switch. Hinihinang natin ang mga wire sa motor at sinasarado ang takip. Ganito ang kinalabasan ng lahat. Matapos pinturahan ang mga piyesa, sisimulan na ang huling pag-assemble ng ginawa natin. Isusuot ang mga spring sa mga pin, tapos ilalagay ang plywood na may motor. Sa ibabaw, ilalagay natin ang mga huli at pinakamaninipis na bushing mula sa switch. Ipapasok natin ngayon ang bolt sa mga butas at hihigpitan ng nut. Ayan, tapos na. Tulad na nakikita ninyo, naging maliit na drill press ito. Ilagay ang drill bit sa chuck at subukan ang makina. Makikita ninyo, maayos gumagalaw ang motor sa guide na nasa 70 degrees. Ngayon, lalagyan natin ng 12 volts na kuryente at pipindutin ang switch. Mahusay mag-drill ang makina at 100% gumana ang ginawa natin. Hindi ako gumawa ng speed regulator sa makina kasi kinokonekta ko ito sa adjustable na power supply. Sa makina na ito, pwedeng magbutas ng maliliit na piyesa. Kombinyente itong gamitin sa pagbubutas ng Textolite para sa PCB. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, i-like ninyo, i-share sa mga kaibigan, mag-subscribe sa channel at huwag kalimutang i-click ang kampanilya. Maraming salamat sa lahat, paalam sa inyong lahat.